Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Isabela kay Ricardo, halatang nagulat sa biglang pagdating nito. Bakit? Bawal ba akong pumunta sa bahay ng mga anak ko? Sagot ni Ricardo, medyo pasiga, ngunit may halong init sa kanyang damdamin dahil sa mabangong amoy ni Isabela. Parang may-ari ng bahay na pumasok siya sa loob, kahit hindi pa siya pinapapasok. Umupo siya sa sofa at binuksan ang telebisyon. Pakigawan mo nga ako ng kape, utos niya kay Isabela, na napilitang sumunod kahit naiinis. Tatay pa rin ito ng kanyang asawa, kaya't nararapat lang niya itong igalang. Napatingin si Isabela sa orasan, pasado 5:00 na. Malamang, paparating na si Alejandro. Sinundan ni Ricardo ng tingin si Isabela habang ito'y papunta sa kusina. Habang nagtitimpla ng kape, biglang tumunog ang cellphone ni Isabela. Hello, honey, bungad ni Alejandro sa kabilang linya. Pasensya ka na, honey. Pinag-overtime kami ni boss. Baka abutin ako ng hating gabi. Kailangan daw tapusin ang mga papeles para bukas. Pagkababa ng telepono, nakaramdam si Isabela ng kaba. Paglingon niya kay Ricardo, tila nabasa nito ang nasa kanyang isipan. Ngumisi ang matanda habang inabot niya ang kape. Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ba makakauwi ng maaga si Alejandro? Mukha ka pang handang magpaano sa kanya ngayong gabi, ha? Pang-aasar ni Ricardo, na lalong nagpaigting sa kaba ni Isabela. Biglang narinig niya ang iyak ng kanyang anak, kaya't dali-dali siyang pumunta sa kwarto upang aluin ito. Matapos ang ilang saglit, nakatulog na ulit ang bata. Hindi napansin ni Isabela na nasa likod na niya si Ricardo. Bigla siyang niyakap nito. Lumalaki na ang anak natin, ha? Bulong ni Ricardo, na nagdulot ng kilabot kay Isabela. Halos idikit ni Ricardo ang kanyang labi sa kanyang tenga, habang ang init ng kanyang katawan ay ramdam na ramdam ni Isabela. Bagamat gusto niyang pumiglas, natatakot siyang magising ang bata. Ngunit sa kabila ng kaba at takot, hindi niya kayang hayaan na mangyari muli ang anumang masama. Pagkatapos ay lapag ang bata sa crib, hinarap ni Isabela si Ricardo. Tama na, huwag niyo na akong pilitin. Maawa naman kayo sa asawa ko, pakiusap niya, pilit pinapanatili ang lakas ng loob habang pinoprotektahan ang kanyang anak. Asawa ka nga ni Alejandro. Pero huwag mong kalimutan na ako pa rin ang ama ng anak mo, madiing sambit ni Ricardo habang unti-unting lumalapit kay Isabela. Pilit umiwas si Isabela, ngunit mabilis siyang niyapos ni Ricardo. Sa isang iglap, pabagsak silang napahiga sa kama. Sinimulan ni Ricardo ang paghalik kay Isabela, habang ito naman ay nagpupumiglas ng buong lakas. Sa bawat halik ni Ricardo, tumatama ito kung saan-saan dahil sa mga sampal at pag-iwas ni Isabela. Hinawakan ni Ricardo ang mga kamay ni Isabela at iniipit ito sa ulunan. Muling pinaghahalikan ang babae, kahit pilit nitong iniiwas ang mukha. Ngunit kahit anong gawin ni Isabela, tumatama pa rin ang labi ni Ricardo sa kanyang pisngi at labi. Maawa naman kayo sa akin, umiiyak na pakiusap ni Isabela, tila nawawalan na ng lakas. Huwag ka nang pumalag. Mararanasan mo ulit ang nangyari noon, bulong ni Ricardo habang binitiwan ang mga kamay ni Isabela. Sa isang iglap, mahigpit niyang sinakal si Isabela at bumulong sa kanyang tenga. Gusto mo bang malaman ni Alejandro ang totoo? Isang galaw mo pa, at ako mismo ang magsasabi sa kanya kung sino ang ama ng anak mo, pagbabanta ni Ricardo bago niya bahagyang niluwagan ang pagkakahawak sa leeg ni Isabela. Tumulo ang luha ni Isabela. Alam niyang wala siyang laban sa hawak na alas ni Ricardo. Sa kabila ng kanyang galit at takot, napilitan siyang magpaubaya muli. Pagkatapos ng lahat, nagising si Isabela sa tunog ng mga nag-uusap. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, inayos ang sarili, at lumabas ng kwarto. Nakita niyang masayang nagiinuman sina Ricardo at Alejandro, na tila walang nangyaring masama kani-kanina lang. Ang tawa ni Ricardo ay parang nagmamaliit sa lahat ng kasalanan nito. Ramdam pa rin ni Isabela ang lagkit ng ginawa ni Ricardo. Hindi niya matiis, kaya't napilitan siyang pumunta sa banyo upang linisin ang sarili. Iisa lang ang banyo sa inuupahan nilang bahay. Habang papunta siya, sinalubong siya ni Alejandro. Hanen, gising ka na pala. Hindi ka na namin ginaising, pinakialaman na rin namin yung niluto mo, bati nito habang hinalikan siya sa pisngi. Okay lang, Hanen. Teka, anong oras na ba? Tanong ni Isabela habang tumingin sa wall clock. Nakita niyang mag-aalas 11 na ng gabi. Shower lang ako, Hanen. Parang ang lagkit ko.
Hindi ako nakapagpalit ng damit matapos magluto, pagsisinungaling ni Isabela habang mabilis na dumiretso sa banyo. Sa loob, hindi niya mapigil ang mapaluha. Muli na naman siyang nagkasala sa asawa, nawala na naman ang kanyang lakas laban sa tukso. Pagkatapos mag-shower, nagtapi lamang ng tuwalya si Isabela at lumabas ng banyo. Ngunit bigla na lamang siyang niyapos mula sa likuran, at tinakpan ang kanyang bibig. Grabe, ang bango mo, Isabela, bulong ni Ricardo habang hinahalikan siya sa leeg. Pilit pumalag si Isabela, dahilan upang malaglag ang kanyang tuwalya. Ano ba, Ricardo? Andyan si Alejandro, baka makita niya tayo, nag-aalalang sabi ni Isabela habang hinahanap ng mata ang asawa. Nasa kwarto si Alejandro, pinapatahan ng anak natin. Tinulak ni Isabela si Ricardo sabay takbo sana patungong kwarto pero nahawakan siya nito. Akmang gagawin na nila ang bagay na iyon ngunit nang makarinig sila ng sigaw galing sa kwarto. Han, hindi ko makita yung mga diaper. Hindi ka pa ba tapos maligo? Sigaw ni Alejandro, butit hindi ito lumabas ng kwarto kung hindi nahuli sila sa akto. Natigilan si Ricardo, sinamantala naman iyon ni Isabela at ito ay sinipa. Bumangon at inayos ang sarili bago patakbong pumunta sa kwarto. Naiwang nanghihinayang si Ricardo pero kita pa rin ang ngisi sa mukha. Hindi dalawin ng antok si Isabela, nag-iisip ng paraan para hindi na maulit ang pagkakasala sa asawa. Tinitigan ang katabing asawa, gwapo, mabait at responsable. Mahal na mahal niya ang asawa kaya isinumpa sa sarili na hindi niya na muli itong pagtataksilan. Biglang gumalaw si Jerem, yumapos kay Isabela. Alam ni Isabela na gising ang asawa kaya ito ay hinayaan. Hinalikan pa niya ito sa labi para paalisin ang damdamin ni Alejandro. Pwede na ba, honey? Bulong na tanong sa kanya ni Alejandro. Sinagot ni ito sa pamamagitan ng pagyakap prito hinalikan ng madiin sa labi si Alejandro. Naiintindihan ni Alejandro ang ibig sabihin ni Isabela kaya naman inumpisahan ng gawin ang bagay na yon. Nagtagpo ang kanilang mga labi kung saan-saan damapo ang halik ni Alejandro. Si Isabela naman hindi maalis sa isip ang kanyang kasalanan dito hanggang sa pamwesto na nga si Alejandro at tuparin nito ang kanyang pangangailangan. Hindi nagtagal yumugyog ang kanilang kinahihigaan, tagumpay nilang narating ang dulo. Madaling araw nang magising muli si Isabela, nakaramdam siya ng uhaw at pag-ihi kaya napilitan siyang bumangon. Hindi niya binuksan ang ilaw sa sala sa takot na magising si Ricardo, aninag niya ang katawan nito na natutulog sa may sofa. Matapos tahimik na bumalik ng kwarto si Isabela nang biglang marinig ang boses ni Ricardo. Akin ka, Isabela, aagawin kita kay Alejandro, baliw na sabi ni Ricardo. Niyapos niya si Isabela, binuhat at inihiga sa may sofa. Ayoko na, hayop ka, tili ni Isabela, nanlalaban siya ng husto. Sa gitna ng tensyon, mariing sinabi ni Ricardo, kahit magising pa si Alejandro, hindi mo na maitatanggi ang nangyari sa pagitan natin. Akmang sasampalin ni Ricardo si Isabela nang biglang bumukas ang ilaw. Sa may pintuan ng kwarto, nakatayo si Alejandro, hawak ang isang baril. Parehong namutla sina Ricardo at Isabela. Sino ang tunay na ama ng anak mo, Isabela? Galit na tanong ni Alejandro, puno ng emosyon ang kanyang mga mata. Alejandro, pakinggan mo muna ako, pilit na paliwanag ni Isabela. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, sumabat si Ricardo, Ako, Alejandro, ang ama ng anak ninyo. Inakit ko ang asawa mo noong iniwan mo siya sa atin noon, pagsisinungaling niya. Huwag kang maniwala sa kanya, Alejandro. Parang awa mo na, huwag kang maniwala sa hayop na yan, pagtatanggol ni Isabela sa sarili. Hindi malaman ni Alejandro kung kanino siya maniniwala. Hilim sa luha ang kanyang mga mata, ramdam ang bigat ng sitwasyon at tila gusto nang bumigay ng kanyang isip. Sa galit, itinutok niya ang baril kay Ricardo. Mahal na mahal kita, Isabela, madamdaming sabi ni Alejandro bago niya inilipat ang baril sa direksyon ni Ricardo at kinalabit ang gatilyo. Napabalikwas ng bangon si Isabela, pinagpapawisan ng malamig. Isang masamang panaginip lang pala ang lahat. Akala niya'y talagang binaril ni Alejandro si Ricardo. Napalingon siya sa katabi niyang si Alejandro, himbing pa rin ang tulog nito, walang kamalay-malay sa nangyayari. Ang kanyang kabiyak na nagbigay ng pangalan hindi lang sa kanya kundi maging sa kanilang anak. Gusto sana niyang lumabas ng kwarto upang uminom ng tubig para kumalma, ngunit naalala niyang naroon pa rin sa labas ang demonyong, si Ricardo, ang dahilan ng kanyang bangungot.
Litong-lito ang isip ni Isabela, malalim siyang nag-isip ng paraan upang hindi na mangyari ang malagim na panaginip na iyon. Sa kanyang pagninilay, isang plano ang pumasok sa kanyang isipan, isang plano na maaaring magpababa pa lalo sa kanyang kasalanan. Nang kumalma ang kanyang pakiramdam, muling nakatulog si Isabela. Kinaumagahan, ginaising siya ni Alejandro. Han, gising na. Papasok na ako, sabi nito nang may ngiti. Napabalikwas ng bangon si Isabela. Alam niyang kailangan pa niyang ipagluto ng baon ang kanyang asawa. Kalma lang, nakapagluto na ako ng almusal. Napagod ba kita kagabi? Tanong ni Alejandro habang ngumiti ng malambing. Ngumiti rin si Isabela, ngunit sa kabila ng ngiti ay muling bumalik sa kanyang isipan ang plano para matigil na ang ginagawa ni Ricardo. Andyan pa ba ang bisita natin? Tanong niya sa asawa. Maagang umalis. May aasikasuhin daw na mga papeles, sagot ni Alejandro habang nagpapalit ng damit para sa trabaho. Pagkaalis ni Alejandro, agad na naghanda si Isabela. Naligo siya at nagpalit ng kaakit-akit na damit. Nagluto rin siya ng masarap na ulam. Tama ang kanyang hinala, wala pang tanghalian ay bumalik na si Ricardo sa bahay. Natuwa ito nang makita si Isabela na nakamanipis na pang-itaas, na nagpalitaw ng kanyang alindog. Grabe ka, Isabela. Ang ganda mo talaga, sabi ni Ricardo habang niyayakap siya mula sa likod. Mamaya na yan. Kumain muna tayo, sagot ni Isabela, pilit na pinipigilan ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit kahit nagulat siya sa ginawa ni Ricardo, hindi na siya tumutol. Hinayaan niyang halikan siya nito sa batok. Nakakabaliw ka talaga, Isabela. Aagawin talaga kita dahil akin ka lang, bulong ni Ricardo bago siya hinarap at hinalikan sa labi. Gumanti ng halik si Isabela, pilit na iniisip ang plano niya upang matapos na ang lahat ng ito. Sa huli, hindi na siya tumanggi nang dalhin siya ni Ricardo sa kwarto nila ni Alejandro. Doon, muli nilang pinagsaluhan ang bawal na ginagawa. Mariing hinigpitan ni Isabela ang pagkakahawak sa kutsilyo habang dahan-daang lumalapit sa natutulog na si Ricardo. Ito ang naisip niyang paraan upang tuluyan ng matigil ang pang-aabuso ng lalaki sa kanya, ang wakasan ng buhay nito. Bagamat nadadala siya sa init ng kanilang mga ginagawa, hindi niya ito kailanman ginusto. Luhaan ang kanyang mga mata habang palapit ng palapit sa natutulog na lalaki. Itinaas niya ang kutsilyo, nanginginig ang mga kamay. Ngunit isang malakas na iyak ng kanyang anak ang pumukaw sa kanyang katinoan. Napahinto siya. Hindi niya kayang patayin si Ricardo. Paano na ang kanyang anak? Paano na ang kanyang buhay kung siya mismo ang magdadala ng kasalanan ng pagpatay? Napaupo si Isabela, hawak ang kanyang ulo, tila nawawala sa sarili. Agad siyang tumayo at nilapitan ng umiiyak na sanggol. Binuhat niya ito, pilit na pinapatahan ang anak na bunga rin ng kanyang relasyon kay Ricardo. Sa puntong iyon, naramdaman niyang wala na siyang lakas upang ipaglaban pa ang sarili. Suko na siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bahala na, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng ilang oras, habang naghahanda na silang magpahinga, lumapit si Alejandro sa kanya. Pasensya ka na, ha? Mukhang ilang araw pa dito sa atin si tatay, nahihiyang sabi nito habang inaayos ang kanilang higaan. Okay lang, Alejandro, sagot ni Isabela, ngunit sa kanyang isipan ay bumabalot ang matinding konsensya. Tinitigan niya ang gwapong mukha ng kanyang asawa, at hindi niya maiwasang mapansin ang pagkakahawig nito kay Ricardo. Ang malalim nitong mga mata, matangos na ilong, at alan-alon na buhok, lahat ng ito ay parang refleksyon ng lalaking kinamumuhian niya. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang magkaibang-magkaiba ang kanilang ugali. Si Alejandro ay mapagmahal at tradisyonal pagdating sa kanilang relasyon, samantalang si Ricardo ay mapang-abuso. Hindi niya maiwasang ikumpara ang dalawa, lalo na't parati siyang natatangay sa init ng presensya ni Ricardo. Nagulat siya nang biglang halikan siya ni Alejandro sa labi. Ang lalim yata ng iniisip mo, Isabela. May problema ba? Tanong nito, puno ng malasakit. Wala, Alejandro. Medyo masama lang ang pakiramdam ko, mabilis niyang sagot habang umiwas sa halik ng asawa. Ganun ba? O sige, magpahinga ka na lang, sabi ni Alejandro. Kahit nagustuhin niyang ipagpatuloy ang kanilang sandali, minabuti niyang hayaang magpahinga si Isabela, iniisip na napagod ito sa mga gawaing bahay. Ngunit hindi dalawin ng antok si Isabela. Tila may bumabagabag sa kanyang isipan.
Lumingon siya sa tulog na asawa, bumangon, at tahimik na lumabas ng kwarto. Sa madilim na sala, tanaw niya ang balto ng katawan ng lalaking nakahiga sa sofa, si Ricardo. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa silyang nasa tabi nito. Balak na sana niyang gisingin si Ricardo nang bigla itong bumangon. Kahit sa dilim, nakita niya ang pilyong ngiti nito. "Bakit, Isabela? May kailangan ka ba sa akin?" tanong ni Ricardo, ngunit hindi na hinintay ang sagot ng babae. Bigla niya itong hinalikan sa labi at niyapos. Sa halip na tumutol, tinugon ni Isabela ang halik nito, tila nawawala sa kanyang ulirat. Napayakap siya kay Ricardo, at muli nilang pinagsaluhan ang bawal na sandali. Matapos ang mainit na ginawa nila ay tahimik na nag-ayos ng sarili si Isabela. "Payag na po ako. Payag na po ako na gawin niyo kung anong gusto niyo," mahinang sabi niya kay Ricardo. "Pero may isa lamang po akong pakiusap. Hayaan niyo po kung mabuntis ako ni Alejandro. Gusto kong magkaanak kami ng asawa ko." Ngumisi si Ricardo. Sa isip ay tagumpay siya, malaya na niyang magawa ang kanyang kagustuhan. "Kung yan ang desisyon mo, Isabela, sige susundin ko," sang-ayon ni Ricardo, subalit may maitim na balak pa rin na naglalaro sa kanyang isipan. Rinig mula sa labas ng banyo ang tunog ng lumalagizel na tubig na nagmumula sa shower. Maagang nagising si Isabela kaya naisipan muna niyang maligo. Kinuskos niya ang kanyang katawan. Sa labas ng banyo ay may nakaabang na lalaki. Pinahihit ang sarado at nakalak. Napilitang kumatok ang lalaki. "Isabela, ikaw ba ang nariyan? Pagbuksan mo nga muna ako't ihing-ihi na ako," sigaw ni Ricardo. Biglang kinabahan si Isabela. Ang alam niya ay sumama si Ricardo sa pagtakbo ng asawa niya sa loob ng subdivision. "Aba, Isabela, buksan mo sabi ko eh. Dito ako iihi sa mismong pintuan," banta ni Ricardo. Pinatay muna ni Isabela ang shower at nagtapi ng tuwalya bago pinaihit para buksan ang pinto ng banyo. Ano pa bang dapat itago niya rito? Pumasok sa banyo si Ricardo, saglit lang na tinapunan ng tingin si Isabela at dumiretso sa inidoro. Tumalikod naman si Isabela, hindi tuloy niya napansin na tapos nang umihi si Ricardo. Lumapit sa kanya ito at niyakap siya mula sa likuran. "Huwag po dito. Baka makita tayo ni Alejandro. Akala ko ba okay na tayo? Napayag ka na. Mamaya pa darating si Alejandro. Alam mo naman, 1 oras munang tatakbo yun dahil linggo ngayon," wika ni Ricardo dito. Walang imik si Isabela na hinayaan si Ricardo, hindi rin naman niya ito kayang tutulan. "Itay, nasaan ba kayo?" si Alejandro na nakabalik na mula sa pagjo-jogging. Nagulat ang dalawa, namutla si Isabela at natigilan naman si Ricardo. Nagkatinginan silang dalawa, hindi malaman kung sino sa kanilang dalawa ang sasagot kay Alejandro. "Alejandro, ako to." "Isabela, naliligo ka ba? Hindi mo ba nakita si Tatay Ricardo?" muling tanong ni Alejandro. "Bago ako pumasok dito, nakita ko siyang humahangos na lumabas ng banyo. Babalikan ka raw niya." "Eh baka nagkasali si," ang sagot ni Isabela habang nag-aayos ng sarili at si Ricardo na siyang nakaisip ng alibay nila. "Eh ganun ba? Eh baka nga, matagal ka pa ba dyan?" "Kakapasok ko lang," tanong ni Alejandro. "Sandali lang, Alejandro, pero nakapagluto na ako ng almusal. Hintay lang saglit at ipaghahain kita." "O sige na, ipagpatuloy mo na ang pagligo mo. Pasok muna ako ng kwarto para magpalit." Ilang minuto yung hinintay ni Ricardo bago lumabas ng banyo. Kumuha ng maisusuot at lumabas ng bahay. Si Isabela naman, mabilis na tinapos ang paliligo. Pakiramdam niya'y hindi siya nakaligo ng maayos dahil malagkit pa rin ang katawan niya dahil sa ginawa nila ni Ricardo. Itinapi niya ang tuwalya sa ibabaw ng panloob tsaka lumabas na rin ang banyo. Pagpasok niya ng kwarto nilang mag-asawa, tapos na ring magpalit ng damit si Alejandro. Sinalubong siya ng asawa sabay halik sa kanyang labi. Iniyakap din ni Alejandro ang katawan kay Isabela. Naamoy ang mabangong halimuyak ng kapapalo. "Babae. Ang bango mo naman, Isabela," wika ni Alejandro. Hindi na tumutol si Isabela nang bigla siyang yakapin na ito. "I love you, Isabela," sambit ni Alejandro bago ito hinalikan. Tagos sa puso at konsensya ni Isabela ang binitiwang salita ni Alejandro. Pamatak ang luha niya dahil sa sundot ng konsensya kaya nang hinatak siya ng asawa patungo ng kama sumunod na lamang si Isabela. Agad na pamwesto si Alejandro upang tugunin ang kanilang pangangailangan.
Kitang-kita ni Alejandro ang ekspresyon ng mukha ni Isabela na talaga namang ito ay sobrang nasisiyahan. Hindi nagtagal ay yumugyog ang kanilang kama, tagumpay nilang narating ang dulo. Pawisan na sila ay matapos. Magkaakbay pa na lumabas ng kwarto ang mag-asawa, nakita nila si Ricardo na nakaupo sa may sofa. Saan kayo nagpunta? Tanong ni Alejandro dito. Hinayaan ni Isabela na mag-usap ang mga ito, nagtungo siya sa kusina para maghanda ng kanilang agahan. Naghugas ng ilang pinggan si Isabela nang biglang may umakap sa kanyang likuran. Mahal kita, Isabela. Ano ba? Ano baong sinasabi mo? Aagawin kita sa kanya, madiing bigkas ni Ricardo at pinaghahalikan si Isabela. Huwag dito, Ricardo. Makikita tayo ni Alejandro. Wala na akong pakialam, sigaw ni Ricardo at itinuloy ang paghalik dito. Sa kakaiwas ni Isabela ay napatumba sila sa sahig. Anong ibig sabihin na to? Tanong ni Alejandro. Alejandro, may dapat kang malaman, sagot agad ni Ricardo habang katabi si Isabela ay, Alejandro, nahilo lang ako kaya tinutulungan niya akong tumayo. Awat ni Isabela sa kung ano ang sasabihin ni Ricardo. Napakunot ang noo ni Alejandro dahil sa hindi magandang posisyon ng mga ito. Inisip ni Alejandro na maaaring nawalan din ng balanse si Ricardo kaya ito napadaygan kay Isabela. Ay nalalayan na lamang niya na tumayo ang dalawang to. Tinitigan ni Ricardo ng masama si Isabela bago iniwan ng mag-asawa sa kusina. Nahilo ka, Isabela. Hindi kaya nakabuo na tayo? Nakangising tanong ni Alejandro. Simpleng ngiti lamang ang ganti ni Isabela pero kinukurot siya ng kanyang konsensya. Walang kaalam-alam si Alejandro sa mga nangyayari. Ang lahat na ginagawa ni Ricardo na maging ang anak nila ay hindi kay Alejandro kung hindi kay Ricardo. Lunes. Hinatid ni Isabela ang asawa sa may pintuan, nakaupo at nanonood naman ng pang-umagang balita sa telebisyon si Ricardo. Tuloy na ako, Isabela, simpleng palom ni Alejandro sabay halik sa asawa. Sa gilid ng mga mata ni Ricardo ay nakita niya ang paglalapat ng labi ng mag-asawa, selos yun ang nararamdaman ni Ricardo, isang damdaming hindi niya kayang pigilin. Matapos isara ang pinto, dumiretso na si Isabela sa silid nilang mag-asawa ngunit hindi pa siya nakakapasok ng pinto, bigla na lamang may humila sa kanya. Kinabig siya paarap sabay halik sa kanyang mga labi. Walang pagtutol bagkus tinutugon pa ni Isabela ang ginagawa ni Ricardo. Hinawakan ni Ricardo ang magkabilang braso ni Isabela, pinakatitigan ang mga mata na to at hindi nagtagal ay agad na nga itong pamwesto nang biglang bumukas ang pintuan. Hayop ka talaga. Flashback, hindi mo ba alam na bawal isukat ang damit pang kasal? Baka hindi matuloy ang kasal nyo, nagulat si Catalina sa boses na sumita sa kanya, kabang agad na may-ani sa kanyang dibdib. Kilala niya ang pumasok sa kanyang silid, si Tatay Ricardo. Paglingon niya sa ama ay napansin ni Catalina ang pamumula ng mukha ni Ricardo, nakainom ito. Lumapit si Ricardo sa anak, tinitigan mula ulo hanggang paa si Catalina habang suot ang trahe de boda. Napakaganda mo talaga, Catalina, sambit ng matanda sabay tangkang halikan sa labi ang babae. Bahagyang umilag si Catalina kaya sa pisngi niya lamapat ang labi ni Ricardo. Tama na, ikakasal na ako bukas, makaawa ni Catalina sa lalaki pero hindi nagpaawat si Ricardo. Hinawakan sa magkabilang pisngi ang babae at hinalikan sa mga labi. Niyakap ni Ricardo ang mahigpit ang babae, sa pagpupumiglas ay bumagsak sila sa kama. Maawa na kayo sa akin. Hindi pa ba kayo nagsasawa? Muling pagmamakaawa ni Catalina. Huli na to. Kasal mo na bukas, hindi nakita muling pakikialamanan, bulong ni Ricardo kay Catalina sabay si Baseb sa labi ng babae. Hindi na tumutol si Catalina, sa isip ay huli na ito. Sariwa pa kay Catalina kung paano nagsimula ang lahat. 17 taon siya nang unang gawin ni Ricardo ang bagay na iyon. Siya lamang ang naiwan sa bahay noon dahil masama ang kanyang pakiramdam, may pinuntahang okasyon ang mga kasama niya sa bahay. Nagulat pa siya nang kumatok sa kanyang silid si Ricardo. Akala niya ay kakamustahin lamang siya ng matanda subalit bigla siya nitong sinunggaban. Nanlaban siya kahit nanghihina, punit-punit ang damit niya pero hindi pa rin siya sumusuko. Ngunit may isinambat ito na siyang nagpahina sa kanyang katauhan, hinding-hindi niya malilimutan ang sinabi nito na, maniningil lang ako, Catalina. Hindi kita anak, si Alejandro lang ang anak ko. Anak ka ng nanay mo sa ibang lalaki, ikaw at si Sofia. Pinalaki ko kayo kahit hindi ko kayo kaano-ano. Nasingil ko na si Sofia kaya ikaw naman.
Isang demonyo ang tingin niya kay Ricardo noon. Mula noon, ginagawa na ni Ricardo ang bagay na iyon basta't may pagkakataon. Present time. Hayop ka talaga, maluha-luha sa galit si Catalina. Bagamat nagugustuhan niya noon ang ginagawa nila, pinagsisisihan niya yun pagkatapos. Natanim din sa isip niya na ang sumire ng kanyang kinabukasan ay si Ricardo. Hindi siya makapaniwala na maging ang asawa ng kapatid na si Alejandro ay pinakikialaman din ito. Nahuli niya sa akto ito. Hindi niya akalain na ito yung matutuklasan sa sorpresang pagdalaw niya sa kapatid ni Alejandro. Kita niya ang punit na damit ng hipag at ang gulat nitong itulak si Ricardo, pilit tinatakpan ang kanyang sarili. Nawalan din ng kulay ang mukha ni Ricardo dahil sa pagkabigla, hindi na paghandaan ang pagdating ni Catalina. Sa silakbo ng damdamin, may binunot mula sa bag si Catalina, itinutok kay Ricardo at kinalabit ang gatilyo. Napatutop sa dibdib si Ricardo, tila isang nauupos na kandila na tumbang sa sahig. Matamang nakatunghay si Isabela sa puntod ni Ricardo, walang nakakaalam sa tunay na nangyari, mananatiling lihim ang lahat. Hindi nila inaasahan na darating sa bahay ang kapatid ni Alejandro at mahuhuli sila sa akto. Bumunot ito ng baril at itinutok kay Ricardo, kinalabit ang gatilyo subalit hindi ito pumutok. Sabay pa silang nabigla ni Catalina nang biglang natamba si Ricardo. Isinugod nila sa ospital ngunit hindi na ito umabot ng buhay, inatake sa puso si Ricardo. Hindi niya alam kung bakit ganon ang naging reaksyon ni Catalina, hindi na rin sila nag-usap mula nang sabihan siya nito na, huwag nang mag-alala, wala raw makakaalam ng kanilang lihim. Umaasa na lamang si Isabela na hindi mabubunyag ang lihim nila ng matandang si Ricardo. Tara na, Isabela, uwi na tayo, yaya ni Alejandro. Ika-40 days ng kamatayan ni Ricardo kaya dumalaw sila sa puntod. Tinitigan ni Isabela ang gwapong mukha ng asawa, ngumiti dito sabay sabing, may magandang balita ako sa'yo, Alejandro. Ano yun, Isabela? Magiging tatay ka na ulit, buntis ako, nakangiting balita ni Isabela sa asawa. Talaga, tuwang-tuwa si Alejandro. Nilisan na nila ang lugar, muling lumingon si Isabela sa puntod ni Ricardo at sa kabam-ulong, magiging tatay ka na ulit, Ricardo.